Eto nga't agang-aga, palpak kaagad ang trabaho ko. Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Basta tuwing umaga, etong asawa ko na nagluluto ng pagkain namin. Alam naman kasi niya na napakaligalig talaga ng bunso ko at mas habol talaga sa akin. Kaya kailangan talaga siya ang kumilos dahil hindi din naman sumasama sa kanya ang bunso ko. Tapos ng mga oras na yan, nawiwili nga ang bunso ko sa pinapanood niya. Kaya ito nakapagluto nga ako ng pancake at nasunog pa talaga yung una kong sinala. Nakalimutan ko kasi pahinaan ng gas stove. Kailangan kasi kapag nagluluto ng pancake ay mahina lang talaga yung apoy. Pagkatapos namin mag-almusal, eto nga't pinaliguan ko na tong bunso ko. Pinainom ko na nga din yan ng gamot at vitamins, may sinat kasi. Basta sinat lang ay pinapaliguan ko pa din yung mga anak ko, tapos pinapainom ko lang sila ng gamot. Tapos eto nga, inasikaso ko na din tong mga estudyante ko. May sinat nga din yung panganay ko, bali pinainom ko lang siya ng gamot pero pumasok pa din siya. Pagkalis ng mga estudyante ko, pinatulog ko naman yung bunso ko, tapos eto nga't dali-dali na ako naglinis ng bahay. Kung kailan nga may dinaramdam ang bunso ko, ay saka pa talaga ako nakakilos ng maayos sa bahay dahil ang sarap-sarap talaga ng tulog niya ng mga oras na yan. Una ko ngang nilinisan etong salas tsaka yung labas ng bahay para in case magising na yung bunso ko, okay na dito sa salas dahil eto kasi yung tambayan namin kaya kailangan talaga palaging malinis dito. Naglagay na nga din ako ng mga sofa cover nung isang araw nga nagpunta dito yung kapatid ko. Palitan ko naman daw yung sofa cover ko dahil ang dudumi na daw. Papalitan ko na naman talaga kaya lang napaka-busy ko talaga nung mga nakaraang araw tapos napakaligalig pa ng bunso ko. Pagkatapos ko maglinis dito sa sala pati na din dito sa may labas ng bahay, eto nga't nilikom ko na tong mga sinampay ko para matupi ko na din. Maya-maya lang eto nga't nagising na tong bunso ko at medyo mainit na nga ulit siya. Pero oras na din naman ang pag-inom niya ng gamot kaya pinainom ko na siya ng gamot. Pero tingnan niyo naman kahit na nilalagnat ay nakakapaglaro pa din. Kahit gising nga din siya ng mga oras na yan ay nakapagtiklop nga din ako ng mga tiklupin ko. Tapos eto nga't nakapaglaba nga din ako. Labas na nga din ng mga oras na yan ng mga estudyante ko kaya pinabantayan ko muna sa kanila ang bunso ko para matapos ko na nga itong nilalabhan ko. Basta pala hindi ako nakikita ng bunso ko tapos naglalaro siya ay nakakapaglaro siya ng maayos. Hindi kagaya kapag nandyan ako sa harap niya, hindi siya makapag-focus sa paglalaro dahil lagi akong binabantayan. Kaya hindi talaga ako nagpapakita sa kanya para nga matapos ko yung ginagawa ko dahil kapag nakita niya ako nako iiyak na yun. Martes pa nga lang pero yung labahin ko grabe nang lalaban na sa sobrang dami. Ano pa kaya kung isang lingguhan ako maglaba? Pagkatapos ko maglaba, eto nga't naglinis naman ako dito sa kusina at hinugasan ko na nga yung mga hugasin ko tapos nilinisan ko na nga din tong ref ko dahil tingnan niyo naman. Napakadumi na talaga at medyo may amoy na nga din kaya ito naisipan ko na nga siyang linisan. Nakakaawa naman tong ref ko, nagmamakaawa na talaga. Bago ako maglinis dito sa kusina, pinatulog ko na muna ang bunso ko dahil kung hindi siya natutulog ng mga oras na yan ako, hindi rin ako makakapaglinis dito sa kusina dahil bubuntot yun ang bubuntot sa akin. Pero nagmamadali pa din talaga ako sa paglilinis dito sa kusina dahil magluluto pa nga din ako ng panghapunan namin. Kailangan talaga bago siya magising, tapos na ako sa mga gawain ko. Nakakapagod ang buong maghapon pero okay lang, at least nakapaglinis ako ng buong bahay dahil nakakabanas naman talaga kapag napakakalat ng bahay. Kaya wag nyo lang talaga malanglang ang mga nanay na nasa bahay lang dahil nako napakadami niyang gawain. As in, hindi talaga nauubos yung mga gawain namin at paulit-ulit lang.